Amen. Napakabuti talaga ng Panginoon. Bago tayo magpasalamat, ako muna ay bumabati. Mapagpalang umaga sa ating po lahat ng magkakapatid sa ating Panginoon Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Magpapasalamat po muna ako sa Panginoon sa lahat ng bagay na nangyari talaga sa aking buhay sa mga nakalipas na linggo na talagang puno-puno po talaga ng hapyat-kirot po aking naranasan. Amen. Pero sa kabutihan ng Diyos, sa kalakasan na pinagkaloob niya sa akin at sa pananalangin na aking makapalit sa Panginoon, ako po ay pinagtagumpay po ng Panginoon. Amen. Ngayon, sa aking naranasan na sakit ng aking paa, ngayon ay mayroon pa namang konti. Amen. Ibig ko sabihin, ito po ay yung na pong pinagaling po ng Panginoon. Amen. Napakabuti po ng Diyos at sa gabi at pahingat niya po sa ating mga mahal sa buhay, sa mga pagpapala pong naranasan po namin. Amen. Sa kabutihan po ng Panginoon. At ang lahat po yan ay sa Diyos po lahat ang papuri. Amen. At tayo po lahat ay ladako na po sa pagpasalamat po sa ating Panginoon. Sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, sa lahat ng mabubuting bagay, ano man ang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin sa mga lipas na araw, dapat po natin yan ay pagbalik pasalamat sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Isa po muna malakas na palapak sa ating Panginoon. Hallelujah. At tinahan niya ako lahat namin ipagbukas po sa akin sa aklat po ng Daniel chapter 2 verse 20 hanggang 23 po. Ang sabi ko dito, ang sabi ni Daniel, purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos, pagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos. Siyang nakakapagbago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. Naghahayag ng mga lihim at kahiwagaan. Nakatatalos sa mga nasa kadiliman, sapagkat ang kaliwanagan sa kanya'y nananahan. Pinupuri ko kayo at pinasasalamatan, O Diyos ng aking mga magulang, dahil sa kaloob ninyo sa aking lakas at karunungan. Ngayon, ibigay ninyo sa akin ang aking kahilingan, panaginip ng hari sa aking ipinaalam. Amen. Yan po ang pinapasalamat ko ni Daniel. Amen. Na hindi po siya nananalan sa kanyang nakamtan, anumang karunong mayroon siya sa sanlibutan. Bagkus ang karunungan na ipinapasalamat niya ay yung nagmumula sa Panginoon. Na nakakilala na ang Diyos ang lahat ng nalikha ng lahat ng bagay. Siya rin ang nagbigay ng karunungan sa bawat isa. Amen. Sapagkat lahat ng tao, wala naman po karunungan. Maliban bigyan siya ng Panginoon Diyos ng karunungan. Kaya po sila nakapagbahan po, nakapagnegosyo, nagtagumpay. Amen. Dahil po niya sa karunungan nagbuhat sa Panginoon. Sa kalakasan, pang-araw-araw sa Diyos din po yan nagmula. Amen. At wala po tayong sariling kalakasan. Maliban ito po ay pagkaloob sa atin ng Panginoon. Mga pangunawa at kaalaman. Amen. Pagkamat sa salimutan, nag-aaral, pero ang tunay na karunungan ko ay ang Panginoon. Amen. Yan po ang pinapasalamat ng Propeta Daniel po. Amen. Ang sabi niya, dito sa verse 23, pinupuri ko kayo at pinasasalamatan, O Diyos ng aking mga magulang, dahil sa kaloob ninyo sa aking lakas at karunungan. Amen. Yan po ang pinapasalamat ko ni Propeta Daniel, na ang lahat ng karunungan ay mula sa Diyos at pinagkalooban mula sa ng Panginoon. At sa lakas niya pang araw-araw na ang hindi ni Propeta Daniel na lahat na yan ay mula po sa Panginoon Diyos na buhay. Amen. Lahat po, mayroon po sa atin, karunungan, kaalaman, lakas. Amen. Kayamanan ang magbagay na ating pinatangkilik sa buhay nito sa ngayon. Lahat po yan ay galing sa Diyos na buhay na dapat po natin ipagpasalamat
sa araw-araw, lalo po sa araw ng pamamahinga. Amen! Palapakan po natin ng Diyos na buhay! Amen! Sige, palapakan po natin ng buhay ng Diyos, ang buhay po ni Sister Juan. Mapagpalang umaga sa lahat. Okay, nagpapasalamat sa Diyos. Araw-gabi. Natatawa na yung anak mo si Sam. Hindi madali ang buhay. Nakamarap sa Diyos. Amen po. Kung ako sa Panginoon, hindi ko nakilala ang Diyos, hindi ko nalaman ang mga salita ng Diyos. Siguro matagal na ako, hindi ko alam eh. Parang nasa gitna na nag-uumpugang bato. Sa Diyos ang kapurihan, kahit nananalasa ang kaaway sa buhay ko araw-araw. Ramdam ko na nananalasa sa kanal sa aking paligid. Pero isa lang ang alam. Mayroong Diyos na nagmamahal sa akin. At kahit kailan, hindi ako pinaghingi ng loob. Kasi ang alam ko, mula nung nakalala ko ang Diyos at pinagkatiwala ko sa Kanya na naroon palagi ang Diyos. Amen. Ito maraming bigat, masakit, maraming pagluwa. Minsan sinabi ko sa Panginoon, pagugnak. Pero wala naman akong makapangyarihan. Iwan yung kapaguran ko kasi yung buhay na nararanasan ko, hindi pagtiisan ko. Nakasama ng Diyos, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Patuloy na nagbibigay ng lakas ang Diyos. Sabi nga kay David, ganun na lang nararanasan ko araw-araw sa buhay ko. Hindi ako nakakaramdam ng pagod pisikal. Pero sa buhay ko, spiritual, sa aking buhay, sa aking paligid. Pakaramdam ko, malapit na akong maghuhula kayo sa buhay. Kaya, dalangin ko na sa pananalangin mo, isama din panalangin ang buhay ko. Maraming salamat sa Lord na nag-alala ko siya. Yun lang, kayo Diyos ang kapwa. Amen. Amen. Tuloy lang po tayo sa pasasalamat sa ating Diyos naman para makarami. Sino pa po magpasalamat? Panapak po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ko ni Sister Tunalesa. Dilapin. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa isang linggong pag-iingat, sa isang linggong pagalingan, at sa isang linggong lakas, at sa isang linggong katagumpayan. Hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa Diyos sa pamamagitan po ng kanyang malingkod o natin sa buhay ng pastor na nandyan para pag-pray ang ating buhay bawat isa. At nandyan din po salamat sa Diyos sa buhay ni Mama Mers na nung ako po ay nagpahinag sa kanya, purihin ng Diyos. Napakainit po nung aking, sabi ko nga kay Mama Mers, ang init po nung iyong pala. Sabi ni Mama Mers, ano man yung mga nagawa mo hindi tama, ipatuloy ko. Hingi ng tawad sa Diyos. At habang po ako hinihilot ni Mama Mers, humingi po ako ng tawad sa Diyos. At ako din po naman din nagpapasalamat kasi sa kabila ng aking nararamdaman na kirot, ay tunay nga po napakabuti ng Panginoon na hallelujah. Doon ko rin po na-realize na tunay nga po na ang ating katawang lupa, bagamat nasasaktan, nahihirapan. Pero isa lang po yung aking naunawaan. Ano man po pala yung nangyayari, nagaganap sa ating katawang lupa, dumaritso lang po pala talaga tayo sa Diyos. At siya po talaga yung bahala, ano man yung nangyayari sa ating buhay. Alam niya lahat. Ang kailangan lang, susunod po tayo sa Diyos. Amen. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Patuloy niyo po ako kinikilos, ganun po sa aking pamilya at sa Diyos po lahat ng kapurihan. Amen. Salamat sa Diyos. Palapak po natin ang buhay ng Diyos sa buhay mo ni Sister Susan. Father. Dito talaga ako sa pulpito. Hallelujah, purihin ang Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Purihin ang Diyos. Sa totoo lang po, ang buong linggo ko ay punong-puno po ng pagsubok. Pero salamat sa Diyos at alam ko ang Diyos gumagalaw sa buhay namin. Ano ko kahapon dahil yung anak kong panganay sa probinsya, kasalukuyan din na siya ngayon sa ospital sa Malaybalay. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung
Ewan ko, basta natili ako sa kanya, kita anong nangyari. Amen. Tawag na tawag sa akin yung anak ko, man, hindi na ako makahinga. Umikot yung paningin ko, nakatulog siya dun sa bahay namin sa Ipasugong, pero hanggang ngayon nagpulit siya sa center sa Ipasugong, pero di na talaga daw, di na siya makahinga, nahihilo daw siya. Sabi ko, patuloy ako na nanampalataya na ang anak ko ay gagaling. Sabi ng midwife sa akin kanang umaga, ma'am, dali na siya sa hospital, di pwede hindi kasi 160/100 din ang dugo niya. Ma, sabi niya, di na ako makahinga. Nahihilo ako. Huwag kang umalis ka ako dyan. Hintayin mo yung... Ma'am, dali na lang po talaga sa hospital to, ma'am. Hindi daw pwede sa provincial kasi di daw masikaso. Sa isip ko, sabi daw, gusto nila sa Polyclinic. Sabi ko, doon na lang sa Bethel. Kasi nandoon naman din nagtatrabaho yung pinsan namin doktor na kapatid ng asawa ng mayor sa Ipasugong. Sabi ko, magpakasakali ako. Yun na lang option ko. Kasi marami din siyang pera. Totoo lang, marami din siyang pera. Sabi ko na, huwag mo hindi din ang pera. Importante, masugod ka ngayon sa ospital. So ngayon, ginawagan ko yung kapatid ko isa si Jing. Nakaalalay siya ngayon dun sa center, going to, na sila sa hospital. So, patuloy pa rin yung panalangin ko nga, I know na itong pagsubok namin ng mag-asawa na talagang kung hanggang saan ang aming katapatan. So, ito naman yung kaya si Pastor Ronnie wala din ngayon kasi kagahapon tinawag siya pinag-extra siya ng trabaho. Dito sa may Driver Center City to, dito lang sa Cruz, maghatid ng bigas daw, yung service, gagawin siya ba, truck na medyo hindi naman kalakihan. So, purihin ng Diyos, may trabaho na si Pastor Ronnie, and then, ngayon, pinaano siya, sabi ko, itigil mo yan kung wala kang linggo. Di bali mag-ano tayo dito, ano lang meron sa bahay, itigil mo yung trabaho na sabi niya, ngayon lang daw kasi aayusin daw yung aircon niya. So, puri naman ng Diyos, may trabaho siya, naka-aircon na siya, and then, i-refer lang talaga kasi kahapon, di na kami nakapag-pray ng fasting, dumating siya, pagod na pagod. So, wala kang magamit na sasakyan, ang mga bata, wala din. Sabi ko, pray ng Panginoon, bana ng Diyos, di na kami, kahit sana ako lang sana ang dumating kagabi, kasi nandiyan nga yung anak ko, pinag-pray ko din. Sabi ko, Lord, ano pa to? May blessing, di ba? Kasi ang trabaho ni Pastor Ronnie, per biyahe, 500 ang biyahe niya. Intercity lang at saka cruise, dito sa Giginto. Kung makabiyahe siya ng dalawa, din may 1,000 siya. Makabiyahe siya kapon, dalawang biyahe siya, naka 1,000 siya. Sabi mo, bili ako cellphone na keypad lang kasi hindi pwedeng wala. Kaya nasira na yung cellphone niya. Sabi ko, sige. Tapos kaya umaga, yun nga, binubuligin kami ng tawa. Sabi ko, Lord, ano ba to? Sabi ko, ito ba'y dagdag pa ng pagsubok mo sa amin? May blessing nga ako na may trabaho si Ronnie. Pero ngayon, sino na rin makasama natin siya? Sabi ko, kung kalumuhan mo man ito, Lord, sabi ko, may blessing, mayroon naman problema. Sabi ko, salamat pa rin sa Diyos. Alam ko, ako yung nampalataya. Sabi ko nga, Pastor Junior, tumawag ako, ipag-pray mo si Pog, ipag-pray niyo ako. Kasi, nanalo na ako ba? Hindi naman ako natatakot na talagang kasi may kanya-kanya naman tayong panahon sa buhay. Sabi ko nga, Lord, sana wag po muna. Kasi, kahit na talaga, hindi ko naman pero nanampalataya ako na yung anak ko, bababa at maging normal yung blood pressure. Ngayon pa lang. Salamat sa Diyos. Amen. Medyo kunti na po ang oras po natin. Wala na po sa babae. Bigyan po natin daan. Magpasalamat lang natin ang mga boys. Palapakan po natin ang buhay na ito sa buhay po ni Brother Bus. Nagpapagpalang umaga po sa inyo. Nais ko pong banggitin sa inyo na ang pagtitiwala sa Diyos ay talagang ibang-iba. Dahil kaibang-kaiba ang pangyayari sa buhay ko noong araw na wala sa Panginoon. Mayroon po pangyayari maganda sa buhay ko na anak ko ni Joros noong linggo po na pumunta po ng Batangas. Sumakay po ako ng
Fifth Avenue ng bus. May nakatabi po ako na senior citizen. Dalawa po kami sa upuan. Nagbayad po siya. Kinuha niyo po yung pitara niya. Nagbayad po siya sa konduktor. At nakita ko po kung saan niya ibinalik yung kanyang pitara. Yun lang po. Kaya lang po, talagang ikikwento ko lang po sa inyo talagang kung bakit, paano binago lang ang Panginoon. Dahil ang binigay sa akin kung kahinahunan, kapayapaan, ay patuloy na binibigay sa akin ng agama. Alam niyo po, ang pinakamasakit na parte na pagkamalag po magturulog. Sa Elate po. Nakita ko po siya. Sabay po kami bumaba sa bus. Nagtatatakbo po siya sa bus. Yung katabi ko dahil natatandaan ko eh. Tapos po, bumalik na po ako ng Elate. Sinundan niyo po ako. At kinapkapan. Dumami po ang tao sa paligid. Sabi niya, Tay, ikaw ba nakapulot ng itama mo? Tama lang ako, tanongin mo sa akin yan. Dahil magkatabi tayo sa bus. Tinapkapan niya po. Tinawi ko na po yung kamay niya. Dumami po ang tao, mga security. Alam mo, kuya, napakabuenas po. Kasi nung pinakapkapan niya ako, sinabi ko, in Jesus' name, Lord, ano to? Sabi mo, Tay, nung nagbayad ka, nakita ko kung saan mo kinuha yung pitaka mo sa likod. At ibinalik mo yung pitaka mo dito sa belt bag mo. Nung buksan niya yung belt bag na doon na yung pitaka, napahiya ko yung tanda. Humingi ko sa akin ng tawad. At sabi ko, isip ko, nung wala ako sa Panginoon, baka nagrarambol na kami noon. Totoo po, ang kahinahunan na nadarama ko at nagbago talaga ang buhay ko. Amen. Pakilala sa Diyos. Kaya tayo po'y tuluyan po tayo, patuloy po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Pasensya na po doon sa mga iba pang magpapasalamat. Wala na po tayong oras po. Time na po. Amen. Meron na po akong babasahin sa lahat ng magpapasalamat sa ating Panginoon. Nasabi po ng John 15, verse 16, hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga, upang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Amen. Sa lahat ng pagpasalamat niya po ang sabi ng Panginoon, hindi niyo siya pinili, hindi natin siya pinili, tayo po ang pinili ng Diyos. Upang iparanas ng Diyos lahat ng mabubuting bagay para sa atin. Amen. Kagalingan, lahat ng katagumpayan sa buhay, lahat ng mga imal at pagpapamala, yan po ang nais iparanas sa atin pong lahat ng Panginoon Diyos na buhay. Kung bakit niya tayo pinili pong lahat. Amen. Palapakan po natin Panginoon Diyos. At tayo na, wala na pong oras. Amen. Nabigay po ang mic sa sunod pong tatayo. Magpapaliwanag po ang pangako po ng Diyos sa buhay po ni Sister Arlene Osorma.